ang 2024 Yamaha MT-09 SP. Pinangalan ng Master of Torque ng Yamaha dahil sa sobrang lakas ng torque na binibigay nito. Pero ang tanong, siya ba ang best middleweight ngayon sa market? Let's see. Iba talaga tunog ng 3-cylinder, guys. Grabe. Ang Yamaha MT-09 SP ay merong 890cc, triple cylinder na nagpo-produce ng 115 horsepower and 93 Nm of torque. Gumagamit ng MT-09 ng Brembo Stylema dyan sa harap at Brembo Radial Master Cylinder. Ang brake sa likod ay naka-single piston Nissin calipers. Siyempre dahil ito ay ang SP version ng Yamaha, meron tayong Öhlins dyan sa likod. So, fully adjustable yung likod na yan. And also, a gold KYB fork dyan sa harap. So, special yan na kulay para sa MT-09 SP. And of course, dahil siya ay SP version, ang colorway na meron siya ay yung colorway ng R1M, which is yung silver, gold, and then blue. Yan ang special na colorway ng Yamaha sa mga special bikes nila. Gaya ng mga SP version ng bikes nila at syempre ang R1M. So technology-wise, ang bike na to ay merong riding modes. Meron siyang 6-axis IMU, which enables cornering ABS and cornering traction control. And meron siyang wheelie control. Naka-separate yun sa traction control. Tapos, meron na rin siyang cruise control and meron siyang backstep regulator at kung ano-ano pang tech packages ang kinabit ng Yamaha dito sa motor na to. So makikita nyo, you can access the cruise control right here. So merong cruise control button dito, ito. Pagka na-click nyo yan, set nyo lang, tapos naka-cruise control na kayo. Para makancel yung cruise control, press the brakes or throttle, makakancel siya. And then of course, ang Yamaha MT-09 SP Gen 4 ay meron ng keyless. So makikita nyo key fob na lang siya. And ito yung pag-turn on ng bike, which is very convenient pag nasa street kayo. Pero yun, sige, try natin i-on yung bike. So makikita nyo yan. So ang Yamaha MT-09 SP ay naka 5-inch TFT dash na. Tapos, dun sa dash niya, you can see the odo, fuel, and then coolant temp. And then you can also change that kung anong gusto nyo pakita. Trip 1, trip 2, and fuel, average fuel consumption, 15.4 km per liter, which is mas matipid ng konti sa street triple natin. What else? And range niya kung kailan ka pwede magpagas, 120 km pa naman, coolant temp, air temperature sa labas, and yan. Tapos, to access the riding mode, pwede nyo nang i-click tong mode na to. And by clicking this, makikita nyo nag-iiba yung mode niya sa taas. Custom 2, Custom 1, Rain, Street, Sport, and medyo madami pa. Meron din siyang actually track mode na pwede nating i-customize. To access those settings, punta ka lang dyan sa settings. And then, settings, and then click OK. Vehicle function ka. Makikita mo yung YRC settings, medyo madami-dami to. YRC modes, kita nyo yan, yun yung normal. Sport, Street, Rain, Custom 1, Custom 2. Makita nyo, pwede nyo set dyan yung power, yung traction control, slide control, lift control. Then, ito yung track YRC mode niya pag naka-track mode ka. Meron kang 4 track modes na customizable. And then yan, pwede mo import o export sa app yung settings mo. Then, sa stability control, pag click mo yan, dyan mo pwedeng i-on-off yung traction control, slide control, lift control, backslip regulator. So for now, wag mo natin galawin. ABS settings, makikita nyo merong rear ABS off or may tawag ng KTM na enduro mode. So basically, para makapag-slide-slide ka, pwede mo rin i-off yung rear ABS lang sa likod kung gusto mong mag-slide-slide. Si-check muna tayo guys. I am 5'9" at ganito ang itsura ko pag nakaupo sa motor na to. Okay, so I have
both of my feet down. And kung makikita nyo, tingkayad ako ng konting-konti, mga ganyan. Pero konti lang. Comfortable pa rin. And then, as always, if I put my other foot in the foot peg, flat na, bent na. So I guess, around 5'5", 5'4", kaya nyo parang i-manage tong bike na to. And also, the weight of this bike is only 193 kilograms. So, sobrang bilis niyang i-maniobra sa parking and also, syempre, sa traffic. Kung mapapansin nyo pa guys, medyo maikli ang wheelbase niya. So sa lakas ng torque na to, 93 Nm of torque with maliit na wheelbase, imagine nyo kung ano mangyayari. Oh my God! Sarap! As for the upgrades ng ating tropa, naglagay na siya ng JB Racing engine covers, also Evotech sliders, and then of course, Evotech spool sa likod, and then of course, ang kanyang MIVV na original from Italy na pinalagay niya. Full system yan guys. Nagpakabit na siya ng tail tidy guys, kaya pogi yung motor. Sobrang sexy ng likod. Ang taas. And of course, nagpalagay siya ng Tech Spec tank grip, which is highly recommended ko rin dahil Tech Spec din ang gamit ko sa motor ko ngayon. Let's go guys. Ang Yamaha MT-09SP, grabe, isa to sa inabangan ko noong 2024. Actually guys, if you haven't watched my channel, ako ay gumagamit ng Triumph C-Triple-R ngayon as my overall bike. Pero before ako mag-Triumph C-Triple, grabe, ito talaga kino-consider ko guys. Ito or C-Triple, yun lang pinagpipilian ko. And may reason bakit. Kasi itong bike na to guys ay napaka heavy sa tech. And also it's one of the legendary bikes ngayon sa market natin. It's not legendary in a way na track monster siya, pero noon ang MT-09 bilang isang wheelie machine and hooligan machine. Pero sa Gen 4 guys, grabe, in-upgrade na nila ang motor na ito. Hindi na siya masyadong hooligan bike. Syempre meron pa rin pagka-hooligan pag ginas mo, diba? Meron pa din. Pero hindi na siya katulad ng dati na pag nasa corners ka, wala kang control, na kinakabahan ka kasi baka mamaya tumilapon yung bike habang bumabangking ka. Hindi na siya ganun ngayon. Pero meron pa rin siya guys pagka-hooligan. Ang nakagandahan sa bike na to. So this is the best version of the MT-09 yet na nilabas. Grabe lakas ng torque nito guys. Grabe. Pag tinatry kong i-gas ng konting-konti, katulad ka ngayon, ginas ko ng konting-konti, grabe yung angat ng gulong sa harap. Parang gusto niya alam mo yung malapit na mag-wheelie, kahit hindi ko sinasadya mag-wheelie. Kaya nga tong bike na to guys, nilagyan ng wheelie control na separate ng Yamaha. Kasi malaking bagay yun guys pag mga gantong motor, kasi baka mamaya hindi mo control. Syempre skill, diba? Skill pa rin, dapat skilled ka para makontrol tong bike na to. Pero hindi kasi lagi yun eh. Syempre minsan, diba, maganda may safety net ka pa din eh, if ever na mag-fail man yung skill mo or may mangyari man. And gaya na nasabi ko guys, itong motor na to may cruise control na to. So if for example we set our cruise control, pindutin nyo lang natin to, tapos set. Yan, may cruise control tayo 65 km/h. Ano bang cruise control? So basically, di man need pumiga sa gas pag naka-cruise control ka. Siya na yung bahalang mag-ano sa gas. Ano mo, wala akong hawak. Yan, no hands, oh. Diba? So nakakontrol ko yung motor gamit lang yung feet ko. Pero kagandahan niyan guys sa long ride kasi hindi mo na need pumiga. Syempre pag sobrang tagal ng biyahe mo, diba, nasa mga 10 hours, 15 hours, syempre kung nakapiga ka magdamag na ganyan, nakangawit ka. Pero kung ganyan, relax ka lang, nakahawak lang ng konti, or minsan pwede ka pang hindi umawak, kaya nang ginagawa ko ngayon, diba? Ang sarap. So para sa akin, ito yung one of the biggest perks ng bike na to, is yung technology niya. Grabe, diba? Sobrang komportable ng cruise control. If want mo mag-angat lang ng ano, ng speed, and then click mo ng isa to, ayan, may siya ng konti. Gusto mo mag-down, ayan, bababa 65, mabagal siya. So itong bike nito guys, dahil may 3-cylinder engine siya, this is one of my favorite bikes sa market ngayon. Kasi diba,
nasabi ko sa mga nakaraang vlog ko, na favorite ko talaga na engine configuration is 3-cylinder. Kasi you have both the power and also the torque sa low to high RPM. So balance siya. Unlike the 4-cylinder na sa high RPM ang power, ang 2-cylinder nasa baba. So ito ang favorite engine config ko, tas maganda pa yung tunog niya. So pakinggan natin yung tunog ulit ng motor. Kasi kanina di ba na-sound check na tayo, pero bang tayong konti. Di ba? Whew! Sarap! Actually similar yung tunog niya sa Street Triple, pero yung tunog nito mas mababa. Tapos mas bassy siya. Tapos mas hindi siya nag-rev as high. Pero sarap pa rin ang tunog, guys. May sarili-sarili silang tunog eh. Ang ganda ng tunog nito. So hinto muna tayo sandali para appreciate yung looks ng bike again. Alam ko nakita nyo na kanina yun sa intro natin, pero syempre appreciate natin yung looks. Actually that's one of my favorite things ngayon sa MT-09 is yung looks niya. Kasi dati dinedebate yung looks ng MT-09 na yung Cyclops dati. If naalala nyo ito, lalagay ko dito yung tsura ng dating MT-09. Ito yung bagong MT-09 ngayon. Ang ganda. So makikita nyo Cyclops pa rin naman siya, pero nilagyan na nilang DRL dito. Tapos ito yung headlight nya. Ayan, pag naka high beam, low beam ka. Ayun, di ba napaka-pogi. Nakakakilig. Tapos naka MIVV na siya. Pinalagyan na ng tropa natin ng MIVV. Pakaganda ng motor. Sarap din ilin nito eh. Naka-orange kasi yung likod eh. Fully adjustable. Hindi nga naka-adjust sa weight ko yung motor na to, guys. Pero ang ganda pa rin ng suspension nya. Ganda ng handling. Ang bilis siya iliko. So set tayo ulit ng cruise control. Yan, 67 km/h. So ang position niya, guys, kung pipikit ako ngayon, hindi ako nakapikit ako kasi nakapikit ako. Pero ang relax position, ang position ng kamay ko is ganyan. Ito ang pinaka-relax na position. Kasi ibibend mo lang ng konti likod mo, marireach mo na siya. So sobrang relax din ng bike, guys. Halos walang sakit sa likod, walang pain sa likod. And yun nga, gaya ng sabi ko, by cruise control to. So makakapag-relax ka pag nasa pag nasa long ride ka. And then ang ganda, malambot yung upuan niya. Malambot yung upuan niya sa likod. And tinetesting ko ngayon. Tapos malawak yung space, kita nyo. Ang ganda ng tangke niya. Grabe. Tapos ang gusto ko dito talaga dito, guys, yung colors niya. Kasi yung colors niya to pang R1M to eh. So kung makikita nyo, di ba? The mere fact na ganito yung colorway niya, alam mong high end agad. Unang tingin pa lang. Ito palang bar end, guys, hindi stock to ah. Kinabit lang dito ng tropa. Nagkabit siya ng bar end mirror sa motor niya, which is nakakapogi na sobra sa motor. Grabe, narinig nyo yun, guys. Narinig yung pop nitong motor na to. Parinig ko ulit ah. Oh, pa nag-upshift, downshift ako ulit. Upshift ako. Oh, diba? Grabe. Oh, isa pa. Oh, grabe. Nga pala, itong bike pala na to, guys, nalimutan ko. Meron siyang back slip regulator. So ano yung back slip regulator? Basically, it's like a slipper clutch on steroids, basically. Yun ang pinaka-short na explanation ko doon. Kasi ano bang purpose ng slipper clutch? Di ba pa nag-downshift ka, tapos high RPM or madulas, i-slip yung clutch para hindi mag-lock yung gulong sa likod. Same din dito, pero yung back slip regulator, parang on steroids lang siya. Pag sa mga wet surfaces, mas lalo siyang sensitive. Parang ganun, basically. Tapos bukod dun, guys, itong quick shifter nito, guys, advanced na. Kasi pwede ka mag-downshift kahit naka-throttle ka. Which is weird kasi kung nakagamit na kayo ng quick shifter, usually pwede ka mag-upshift pagka naka-throttle ka, pwede ka mag-downshift pagka wala ka sa throttle. Pero to, guys, weird. Tinan nyo ha, pakita ko sa inyo ha. Naka-throttle ako ngayon. Naka-throttle ako. Mag-downshift ako, tinan nyo. Oh, di ba? Oh. Pero tapos pwede ka rin mag-upshift, which is normal naman talaga na purpose ng quick shifter. Tinan nyo, upshift ako. Oh, di ba? Ito yung normal. Ayan. Pero nakakatawa lang na pwede ka mag-downshift habang naka-throttle. Tinan nyo. Oh. Tapos baliktad din sa kanya. Pag mag-upshift ka, usually dapat naka-throttle ka. Pero tinan nyo, hindi ako mag-throttle. Ayan, wala akong throttle lang, mag-upshift ako. Oh. Pumapasok pa din siya. Kasi advanced nga yung quick shifter nito, guys. Siya yung parang Gen 2 or Gen 3 na quick shifter na ng Yamaha, which is yung previous generation niya nakalagay pa sa dating Yamaha. So ayun, kaya sobrang advanced na tong quick shifter nitong motor na to.
Pero I have to admit guys, yung quick shifter niya medyo clunky. Sabihin mo ng smooth siya, yes, pero pag mga 4 RPM, ayun, gumaganon ako ng konti. Ayun, gumaganon ako. Downshift, smooth sa butter, I guess. Yung quick shifter lang talaga, yung quick shift niya lang yung medyo clunky. Pero hindi siya clunky in a bad way, it's an aggressive quick shifter. Lalo pag nasa high RPM ka, maganda yung quick shifter niya. Pero it's not as smooth as the quick shifter of my straight triple. Ngayon guys, question, kung beginner kayo and interesado kayo sa MT-09 NSP, re-recommend ko ba itong motor na to para sa inyo? I guess hindi. Short answer is hindi talaga. Kasi guys, masyadong malakas tong motor na to. Like hindi lang yung power niya Sabi mo sige, yes, 115 horsepower, malakas, yes. Tapos weight niya is 193 kilograms lang. Pero ang nakatakot dito guys, yung torque niya. Kasi yung torque ito mapatay guys. Like yung torque yung gano'n, ayan o. Diba, yung torque na gano'n, yun ang nakakatakot sa motor na to, yung torque. Kita nyo third gear pa yun guys. Dapat first gear pag ganitong takbuhan, diba? Grabe, sobrang aggressive ng torque nito. Ewan ko kung kayang kontrolin to ng mga beginner. Lalo pag naka sport mode kayo, tignan nyo. Ayan o, ayan o, ayan o. Ayan, nag-wheelie yung motor. Ayan o, diba? Kita nyo? Oh, grabe. Diba, kita nyo nag-wheelie yung motor? Ulitin natin, gusto nyo? Sige bagalan natin. Tapos tinan nyo Ayan o, ayan o, maangat yung gulong. Grabe. Kasi ito nga tong MT, ginawa to para sa mga wheelie-wheelie talaga na ganun guys. Yun ang gusto ng motor na to. Gusto niya mag-wheelie lagi. Pero dahil sa technology nga at saka sa bagong frame niya, kontrolado na, hindi na siya masyadong as wheelie happy lalo pag nakabanking ka. Pero if you ask it to wheelie or nagkamali kayo ng throttle, yes, walang problema, mag-wheelie to mag-isa. Actually, ilulup ka nga niya pag nagkamali ka ganong kalakas tong motor na to, ganong kalakas yung torque nitong motor na to. Tapos combine it with a short wheelbase. Grabe guys, sobrang hindi pang beginner friendly itong motor na to. To be honest with you, I'd recommend the Street Triple first for beginners than this bike. Kasi itong bike na sobrang lakas ng torque. Hindi biro guys. Kita nyo kanina, 'di ba? Ayan konting throttle. Guys, hindi ko minamak sa throttle doon kasi konti-konti lang na ganun. Kita nyo gaano ka tumataas, nag-wheelie talaga yung motor. Ayun o, 'di ba? Kita nyo isa pa. Ayan, wheelie tayo. Ayun o, isa pa. Teka, mamaya madalas. Pero yun, grabe, di ba? Grabe yung motor. And gusto niya mag-wheelie kasi itong motor na to, yung makina na to, wheelie happy talaga itong motor na to. Masaya siya doon. Gusto niya mag-wheelie. Kaya if you ask it to wheelie, kita niyo yan, di ba? Sinachase natin yung wheelie. Isa pa. Di ba? Grabe. Grabe itong motor na to. Hindi ako nagka-clutch up dun guys as in power wheelie lang yun, ginagas ko lang. Kasi iba yung pag-clutch up yun talaga yung pagsadya mong wheelie, ka-clutch mo. Yun power wheelie, ginaganon ko lang yung throttle. Grabe yung angat, kita nyo naman. Though may technology nga natutulong sa'yo, pero as a beginner guys, mahirap mag-relax sa technology na yun fully. Sa totoo lang. Pero grabe, diba, kita nyo naman yun. Kaya ako, favorite ko itong motor na to kasi ako, medyo may pagkahuligan ako guys Gusto ko yung ganun Kaya isa talaga sa pinagpilian ko. And actually, hindi ko pa naman tinatanggal to sa radar ko. Actually, pwede nga i-swap ko yung triple ko sa MT-09 NSP. Wala nang problema sa akin diba? Lalo pagka nagkasawaan, ganon. Para masubukan lang yung bago. Ganon kaganda tong motor na to guys. Alam niyo naman ako kung napanood yung mga previous reviews ko sa bike, medyo meticulous ako sa motor. Pero the mere fact na gustong gusto ko tong motor na to, I think speaks a lot, diba? Oh my god. Sarap. Grabe. YouTube, don't demonetize my video please. Close venue naman to. Wala naman tao, wala kahit na ano. Kita nyo naman. Grabe. Pucha. Sorry. Napapamura ko sa motor na to. Grabe. Sobrang sarap guys, grabe. Really monster talaga tong motor na to. And it's so nimble.
So relaxing. Guys, i-swap ko na yata yung street triple ko dito. Ay, naku ba. MT-09SP, what have you done to me? Actually, magkaiba sila ng ano guys. Magkaiba sila ng advantage ng street triple. Magkaiba sila ng profile. I think you can't fully compare them both. Kasi yung street triple na gamit ko ngayon, it's for the track. It's a track monster. Grabe high revving hanggang 14k RPM. Ganda ng wheelbase, kompleto lahat. Pero itong MT-09 SP, more on sa hooligan bike nga siya. So, cons. May nakikita ba akong cons sa motor na to? To be honest with you, may ibang tao nitpicky sa turn signal niya. Kung makikita niyo yung turn signal, hindi kasi siya normal na turn signal. Para siyang, yes, self-canceling na rin to, parang Triumph. Pero iba yung itsura ng turn signals niya. Parang weird na left right yung turn signal. And I guess some people might say na ay pangit, dapat yung traditional lang. Pero to be honest with you guys, ilang minuto ko palang ginagamit to nung kinuha ko last video natin. Grabe, gamay ko na agad. Sobrang okay na yung yung signal sa akin. Hindi ko na pinaproblema. So other than that, ano pang ibang cons na nakikita ko sa bike na to? I guess hindi lang naman siya, pero meron kasi talagang sinasabi nilang issue yung frame ng MT-09 tsaka XSR 900 na very fragile yung frame niya, na pag na-aksidente ka nagka-crack or pag nalubak ka ng sobra magka-crack yung frame. Pero so far wala naman issue tong sa tropa natin, okay naman lahat. For the price of 800,000 PHP, makukuha nyo na ang Yamaha MT-09 SP. Pero tingin nyo guys, okay ba ang MT-09 SP? Saan kasi okay na okay? Feeling ko complete package na siya. And tingin ko it's one of the top 2 middleweight naked bikes ngayon sa market, along with the street triple. Shoutout sa ating tropa si Moto Jun Lee. Grabe bro, shoutout, napakaganda ng bike mo. Ngayon pa-plug ko yung channel niya dito, yung TikTok niya and Instagram. Kung gusto siyang i-follow guys, meron siyang content about sa MT-09 SP at sa iba-ibang bikes. Ayun guys, kung andito kayo hanggang dulo, like, comment, subscribe, and hanggang dito na lamang tayo. Thank you so much guys for watching. Ganda mo MT-09 SP, Motolon out.